kung ang gagamiting palusot ng kampo ni VP Sara na ito'y sakop ng kanyang freedom of expression, hindi po ba parang delikado rin to para sa mga, well, mga senador at sa mga opisyal ng gobyerno na maaaring kahit sino, pwede na rin silang papalang pagbantaan kasi bahagi ito ng freedom of expression? Tama, yan din ang magandang punto kahapon ni Attorney Jerry Milotok. Sinabi niya kung tinanggap nila kasi tinanong ng prosecution kung kinonsidera ba ng NBI yung mga depensa ng pangalawang Pangulo such as freedom of speech. Ang sabi ni Attorney Jerry Milotok, if they considered it as freedom of speech, ano nang makakapigil? Or kailangan hayaan natin yung ibang tao, kahit hindi pangalawang Pangulo, na kapag sinabi nila, gusto kong patayin itong congressman kapag, or gusto kong papatayin itong senador kapag, or itong chief justice. So madaming binigay na halimbawa si Attorney Jerry Milotok. So hindi siya pwedeng palampasin as freedom of speech. And obviously, it cannot be freedom of speech by any imagination. Cyber libel nga, hindi siya protected speech. Ano na po yan, nasa ating mga Supreme Court decisions na yan, madami na pong mga prinsipyo tsaka constitutional law that covers yung mga ganyang salita ay hindi protektado. May mga bagay na hindi protektado kahit na freedom of speech di umano yan. Child pornography, cyber libel, grave threats, inciting to sedition. Kasi po yung kanilang damage sa publiko o yung kanilang harm na pwedeng magawa ay hindi pwedeng palampasin. Isa pa nating example, bomb joke, bomb threat, hindi yan freedom of speech. Kahit sinabi mo, joke lang ito or freedom of speech ko to or binabawi ko yung biro, hindi yan totoo. Hindi na yan lulusot kasi pag sinigaw mo na may bomba sa airport or pag sinigaw mo na may sunog sa isang sinihan, magkakaroon na ng panic, magkakaroon na ng alarma, meron ng damage na nagawa sa publiko. So just by the mere fact na nag-online Zoom ang ating pangalawang Pangulo, at madaming nakanood na ito noong 2024. And as I said, viral na yan. Kahit sa mga kabataan, the damage has been done. So hindi yan protected speech. At yan yung babantayan natin kung sapat nga ba yung pagbabanta na yan para mawala ng tiwala ang taong bayan o yung tinatawag na betrayal of public trust. Pero sa tingin nyo ba, Attorney Jess, nahirapan na i-discredit itong si Attorney Lotok ng depensa? Mas maganda yung kanilang pagsubok ngayong linggo kaysa sa nakaraang linggo. Pero sa tingin ko overall, hindi pa din sila successful. Kasi nga, yung mga typographical errors are just minor mistakes that do not go into the heart and substance of the issue. No? So walang substantive error.